Saan naman lumahal naman kayo doon? Lagi sir, tubo na sa lagi sir. Sa ako naman kami ngawa ni. Kuha na din ako. Magandang araw po sa inyong lahat at sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan. Pag-uusapan po natin today yung suporta po natin sa transport group panahon ng krisis. Napansin ko po lately, nung nagkagyera sa Middle East, kumakaunti yung mga tumatakbo ng sasakyan. Napansin ko rin po, nung I flew into Manila last week, nasa Manila ako, pagdating ko sa airport, halos walang sasakyan. Nung dumadaan ako sa EDSA, napansin ko rin, kaunti na rin yung sasakyan. At kakaunti na rin yung mga public utility jeep, yung mga POJ. And tinanong ko yung driver ng taxi. Sabi niya, yes sir, kaunti na lang talagang tumatakbo na POJ dahil mahal na masyado yung krudo. Yung kinikita namin ngayon ay 200 na lang, 300 pesos, buong araw pa ng trabaho. Dalawang bagay, sabi niya. One, tumaas ang gasolina, bumaba yung pasahero. So dalawang effect agad. Ang another effect, pag uwi mo, mahal pa ang bigas. Mahal pa yung mga presyo ngayon ng medisina. I think meron ng mga petition na tataas na rin nila yung mga medicines na kailangan mo. Saan pupunta yung driver ngayon? So pupunta ng munisipyo yan. Anong program ni Mayor? Dito sa aming terminal, wala nang pasahero. Alos wala ng tao. Anong gagawin namin? So dito yung papasok yung subsidy. May mga subsidy na program yung national, meron yung mga subsidy na ginagawa din ng local. Meron ding mga initiative, yung mga local. Yung iba ay nagpaplano na magbumili na ng sariling gasoline. Kasi karamihan din po ng mga gasolinahan ay sarado. Dahil lang po, kulang nga yung supply. Or kung open man, ilan lang ang bumibili. Because ayaw na rin lumakad ng tao. So in general, kung tutusin po, mayroong mga triple effects. Mahal ang gasolina, walang pasahero. Pag-uwi mo, yung kita mo, malaki. Ngayon, kaunti na lang. Hindi naman bumababa yung kinakain mo. Mahal man din. So, saan ka kukuha ng short? Short ka eh. Short yung pera mo. So, dito papasok yung government. Kaya sinabi ko nga, ulitin yung budget ng mga munisipyo, probinsya at nasyonal. Pag-aralan, sana yung mga pera na ito, yung dapat na suspendehin muna natin. Ibigay muna natin sa mga driver. Suportahan din natin sa mga driver. Hindi lang mga driver ang apektado. Pati po yung mangingisda. Tama, umuwi ako sa amin. Sabi nung kapitbahay ko sa probinsya ng Holy Week, sir, hindi na kami nangisda kasi mahal masyado yung gasolin. At saka itong pangingisda, para kang hunter niyan eh. Para kang pumunta sa bundok, sa forest, para manghunting. Hindi naman pagpunta mo, sigurado meron kang dala. Ganon din sa pangingisda. You have to go into fishing, hindi ka sigurado na meron. Ang problema niyan, you go into fishing, wala ka pang kita, at saka mataas pa yung gasolina mo, pag-uwi mo, zero. Sa driver, merong kaunti, pero sa gasolina, as sa fishing, zero. Now, merong isda, may nakuha ka. Pag bininta mo naman ng mahal, wala naman bibili. Wala ka naman freezer na pwede mong ilagay yan, i-stock yan. Kasi mangingisda na lang eh. So where you will go? Doon ka sa paddle na lang. Magbubugsay-bugsay ka na lang. So, tatama naman yung health mo. Physical, kasi very physical yan. Magbugsay ka na. Then, pag physical, pag tinamaan ka naman ng sakit, mahal naman yung bilihin. So, where the Filipino people will go? Iyon po yung problema ng ating bansa. Kaya matitistingan natin itong mga politiko. Panahon ng eleksyon, ang daming bigas na binibigay. Araw-araw, ngayon na sana. So yun po ang problema natin na dapat suportahan natin, yung transport sector, yung fisher folks, mangingisda, kasi lahat na po apektado. Hindi lang mangingisda, lahat dapat suportahan. Ang problema ngayon ng gobyerno, saan kukuha ng pera? Pag-uusapan din po natin kung saan napunta na yung ating pera ng gobyerno. Sana yung mga pera ng gobyerno. So hanggat sa muli, this is Councilor Danny Dayanghirang. In summary, let's support the transport sector, mangingisda, farmers, lahat suportahan natin. Lahat na nangangailangan. Dito ngayon makikita at dapat ilabas ng administrasyon sana yung pera ng Pilipinas. Hanggat sa muli, this is Councilor Danny Dayanghirang from Davao City. Ang ganda ng Pilipinas. Mahalin po natin ito. God bless Philippines. See you next time. Bye-bye for now. Ingat po tayo lahat. Salamat po. A political analyst, Danny Dayanghirang.
shares his commentaries and analysis on the latest issues. As a veteran public servant, offering his insights and critical thinking. As an educator, he speaks the truth that matters. Our seasoned legislator, Danny Deanghirang, is live every Monday, Wednesday, and Fridays. Follow us on our social media platforms for more details. Mahalin natin ang Pilipinas.